Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Romans chapter 8, verse 27. At ang Diyos ang nakakaalam sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Missing the will of God. Nangyayari ba yan? Na ang isang tao ay ma-miss niya ang God's will sa kanyang buhay. Kung mangyari man yan, ano ang dapat nating gawin? Ano po? So, unang-una po, dapat makita po natin ang gawain ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Sabi po dito sa John chapter 16, verses 13 hanggang 15. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. So napakahalaga po ng work ng Holy Spirit sa buhay po nating mga believers. Ano po? Kasi malinaw po na i-guide tayo ng Holy Spirit sa katotohanan. At ang guidance ng Holy Spirit, yan ang magdadala sa atin sa sentro ng kalooban ng Panginoon. So balikan natin yung problema ng tao kung sakaling ma-miss niya ang God's will sa kanyang buhay. Dalawang bagay po kadalasan ang dahilan, lalo na sa ating mga mananampalataya, ang nagiging sanhi kung bakit po nami-miss natin ang will ng Lord. Unang-una po dyan ay yung kasalanan. Ano po? Sa Romans chapter 8 verse 26, binabanggit po dyan na tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. At ano po ba yung kahinaang tinutukoy po dyan? Yung pong ating mga kasalanan o yung mga mali nating ginagawa sa buhay. Sa buhay na ito, tandaan nyo po, no? Yung kasalanan ay inaalis tayo sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Ano po? Kasi ang definition po ng kasalanan is missing the mark. Ano po? Kumbaga, ay hindi mo ginanap yung nais ng Diyos para sa iyong buhay. Ang Diyos kasi gusto niya yung what is best for you. Parang si Adam and Eve, ano po, nagka-problema sila dahil hindi nila ginusto yung gusto ng Diyos para sa kanilang buhay. Ano po, mas ginusto nila yung suggestion ni Satanas. Kaya yun po, hindi nila hinangad yung God's best. Kaya nagkasala po sila. Ano po, ang kasalanan, ang definition po niyan, missing the mark. Ibig sabihin, ito yung gusto ng Diyos, ito yung pinipilit natin. Ano po, nalabag sa kalooban ng Diyos. Ano po. Pangalawa pong dahilan kung bakit nami-miss ng tao ang God's will is because of wrong prayers. Ano po. At marami sa atin nakakapanalangin ng mali. Ano po. At yung mga maling panalangin, hindi po talaga yan tutugunin ng Panginoon. Kaya sabi po sa Romans chapter 8 verse 26, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang dumaraing para sa atin. Yan ang privilege nating mga believers. Ano po? Ang Holy Spirit po ang nag-i-intercede para po sa atin. Kaya kung may mga mali tayong prayer, salamat na lamang at may Holy Spirit, ikinukorek niya po yung ating mga puso. Kaya nangyayari po talaga na ang isang tao, pagka mali yung kanyang panalangin, ay hindi siya tatanggap mula sa Diyos. Sabi sa James chapter 4, verse 3. Ano po? Kaya nagtataka tayo, bakit ganun? Hindi ako tumatanggap mula sa Diyos. Pinag-pray ko naman, baka mali yung iyong panalangin. At napakahalaga makita mo muna na dapat yung hihingin mo sa Diyos ay sang-ayon sa kanyang kalooban, sang-ayon sa kanyang salita. So ano ang dapat gawin? At napakapalad po natin talaga ang Holy Spirit, tinutulungan tayo sa buhay na ito, tayo mga believers. Ano po? So unang-una po dyan ay yung kung tayo may nagawang pagkakasala, mag-repent,
magsisi po tayo. Ano po? Kasi ang trabaho po ng Holy Spirit, i-convict tayo sa ating mga kasalanan. At hindi lamang yung mga malalaking kasalanan, minsan maging yung mga maliliit na bagay na nagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit na ma-recognize natin yung ating mga kahinaan. Ano po? Kaya open dapat tayo sa pagkilos ng Holy Spirit kung sakaling i-convict niya tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Magsisi, magrepent. Ang dapat nga prayer natin everyday ay yung search me, O God, and know my heart today. Kailangan pasiyasat natin palagi sa Diyos kung ano yung laman ng ating puso. Baka namamali na yung ating mga motibo o may ginagawa tayong mga bagay na hindi nakalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, be open for redirection. Huwag nating ipilit yung gusto natin. Minsan tayo kasing tao gusto natin yung gusto natin di ba? At pinipilit natin yung bagay na hindi naman nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya minsan, yun nga, namimiss natin yung God's will. Katulad ng sinabi ko sa inyo, God knows what is best. In fact, sa verse 28 nga ng Romans, kasunod po yan ng Romans chapter 8, verse 27, malinaw na sinasabi na ang Diyos kumikilos para sa ating ikabubuti. Kaya pagkatiwalaan natin siya, sabi nga, lean not on your own understanding. Sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Alam niyo minsan, pagka yung prayer natin ay hindi nasasagot, isa lamang po ibig sabihin yan. Ang prayer natin ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yun, hanapin natin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, i-check natin kung tama ba yung ating mga motibo. Kaya napakahalaga po niyan. Ulitin ko po, sabi sa James chapter 4 verse 3, ang dahilan kung bakit may mga unanswered prayers ay yung maling motibo ng ating mga puso. Ngayon, ito napakahalaga. Kaya diyan sa John chapter 16 verse 15 binabanggit, ang sabi, ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. So, meron palang binibigay na revelation ng Holy Spirit sa atin. Kaya alam nyo, dapat everyday, dapat sensitive tayo sa revelation ng Holy Spirit. Kasi sabi dyan, all that belongs to the Father is mine, and the Spirit will take what is mine in making it known to you. So ano yun? Mapapansin nyo po na nagre-reveal pala ang Lord sa atin everyday ng kanyang kalooban. Kaya tanungin natin ang Lord, Lord, ano ba yung gagawin ko today? Ano ba yung mga pinto ang iyong bubuksan? Ano ba yung aking mga bagay na aayusin o ikukorek sa araw na ito? Open po dapat tayo doon sa revelation ng Diyos. At higit sa lahat, open tayo sa mga promises ng Diyos. At ang sabi diyan yung mga pangako ng Diyos kay Kristo Jesus ay para sa atin. Yung po sinasabi rin ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Kaya huwag kayong makonfuse. Even in the Old Testament and in the New Testament, lahat ng pangako ng Diyos para sa atin po yan. They are yes in Christ Jesus. Kaya open tayo lagi sa pangungusap ng Holy Spirit sa ating mga buhay. So ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.